pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, noong huling hapunan, ipinakita ni Jesus ang malalim na kahulugan ng pag-ibig niya para sa atin. Lumuhod siya, ibinaba ang sarili at hinugasan ang mga paa ng mga apostol. Sa tapat na paglilingkod sa kapwa, maipadarama ang pag-ibig ni Kristo. Mapagmahal na paglilingkod ang magiging katangian at batayan ng bawat alagad niya. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon,
Nagbalik sina Pablo at Bernabe sa Listra, sa Iconia at Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinalilinggahan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Pamphylia. Ipinarangal nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula sa gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hentil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Bumababang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila.
at papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, "Ngayon, binabago ko na ang lahat ng bagay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Bagong utos ni Kristo, mag-ibigang sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ni Judas mula sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, "Ngayoy mahahayag na ang karangalan ng Anak ng Tao, at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng Anak, at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Sunday. Pakibati po ang bawat isa. Happy Sunday. Happy ba yung katabi mo? O baka nagluluksa na yan, nakita ka kasi, no? Sabi sa isang kasabihan, we are most alive when we are in love. Damang-dama daw natin na tayo ay buhay na buhay kapag tayo daw ay nagmamahal. Tama ba yan? Diba kapag in love ka, hindi pwedeng hindi maalis sa isip mo ang taong minamahal mo. Oras-oras, panay ang tingin mo sa cellphone. Oras-oras, mini-message mo siya. Kumain ka na ba? Naligo ka na ba? Nakaalis ka na ba? Siguro kahit yung pagde-deodorant, tatanungin mo rin nakapag-deodorant ka na ba? Damang-dama natin na buhay tayo kapag tayo daw ay nagmamahal. Pero ang tanong, ang salitang pagmamahal ba ay nananatiling pakiramdam? Kapag sinasabi bang mahal mo ang isang tao, mahal mo lang ba siya dahil yan ang nararamdaman ng puso mo? Pero masasabi at magagawa mo pa bang
mahalin ang isang tao kapag mahirap na siyang mahalin, kapag hindi na siya kamahal-mahal, kapag mahirap na siyang unawain, intindihin, kapag ang mukha niya para sa iyo, pangit na, kulubot na, kaya mo pa bang mahalin ang isang tao kahit sa paningin ng iba, mahirap nang mahalin? Sa Ebanghelyo, isa sa mga huling bilin ni Jesus sa kanyang mga alagad, simple lang, mag-ibigan kayo. Pero nang sabihin ni Jesus na mag-ibigan kayo, hindi lang ibig sabihin nyo na mahalin mo lang ang isang tao base sa nararamdaman mo. Pero ang pag-ibig na nais pagtungkulan ni Jesus ay ang pag-ibig na pagloloob ng ikabubuti ng iba. Kaya nga sa salitang Grego, ang salin na ginamit dito ay kaparehong salin ng pagtatanong ni Jesus kay Pedro. Naalala nyo, di ba? 3 beses tinanong ni Jesus si Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Yung salitang iniibig doon, ang orihinal na salin doon ay agape. Kaya nang sabihin muli ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ibigan kayo. Agape rin ang ibig niyang pagtungkulan. Anong kahulugan ng salitang agape? Willing the good of the other. Tandaan natin, may 3 uri ng pagmamahal. Eros, philia, agape. Eros is the passionate love. It is the romantic love. Philia is wanting to be with someone, wanting to spend time with someone. It is a friendship love. But agape is willing the good of the other. Ibig sabihin, kahit wala nang matira sa akin, kahit kakaunti na lang ang matira sa akin, wag lang mawawalan ka ng ikabubuti para sa iyo. Kaya nga ang salitang pag-ibig, agape, it is an assent of one's mind and heart to God. Hindi lang puso ang pinapairal, pero isip at puso. Siguro magandang maging batayan yaan, evaluation. Bakit kaya madali tayong makipag-break up? Baka kasi puso lang ang pinaiiral at hindi ito. O baka baliktad naman, baka isip lang ang pinaiiral, kulang sa puso. Pero hindi pwedeng puso lang, hindi pwedeng isip lang. Kailangan kaalinsabay ng puso ay ang pag-iisip. Kaya nga ang definisyon na ginamit sa salitang agape, willing, pagnanais, paghahangad ng kalooban para sa ikabubuti ng iba. Ang salitang kalooban, hindi lang puso, pero ang salitang kalooban, kaalinsabay nito ay ang pagkilos din ng isip. Kaya nga ang salitang ipinagkaloob, hindi lang basta ibinigay, pero kaalinsabay ng pagkakaloob ay ang hindi paghahangad ng kapalit. Di ba? Anong tawag natin sa mga regalo? Kaloob. Ipinagkaloob.
At kapag ang isang tao nagkaloob, dapat walang hinihinging kapalit. Yun yung pamantayan na sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo. Mag-ibigan kayo kung paano ko kayo inibig. Paano ba tayo inibig ni Jesus? Hindi ba't kinalimutan niya ang sarili? Hindi ba't nag-alay siya ng sarili sa krus? Kahit sa kamatayan, walang ibang inisip si Jesus, kundi ang ikabubuti at kapakanan natin. Yun ang agape. Ang isipin lagi ang ikabubuti ng iba, kahit mawalan ka na. Kaya nga ang pag-ibig kay Jesus, pag-ibig sa Diyos, ang siyang dapat maging pamantayan at pag-ibig natin sa kapwa. Dahil doon tayo makikilala na tayo mismo ay alagad ni Jesus Nazareno. Simpleng pakinggan, pero minsan mahirap isabuhay. Kaya sa misang ito, yan ang grasyang hilingin natin. Pag sinabi nating ibigin ang kapwa, hindi mo lang siya iibigin at mamahalin sa puso lang. Pero kapag sinabing ibigin ang kapwa, mamahalin, iibigin mo ang kapwang yaon. Kahit minsan wala nang matira sa'yo. Kahit walang kapalit, kahit hindi niya maisukli ang kaparehong antas ng pagmamahal na ibinigay mo sa Kanya. Yan ang bilin ni Jesus, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig niya sa atin. Tumayo na po ang lahat. Payag natin ang ating pananampalataya, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, buong pagtitiwala tayong lumapit sa Ama nating Diyos at ipalaganap at ilapag natin sa Kanyang harapan ang ating mga kahilingan. Taos puso kaming dumadalangin, Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Patatagin mo ang mga namumuno sa aming simbahan upang patuloy silang maging buhay na tanda ng pag-ibig ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ng tapat nilang pamumuhay at paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Gabayan nawa ng Diyos Ama ang mga pinuno ng bawat bansa upang maisulong ang pagdadamayan at kapayapaan na siyang magliligtas sa amin sa banta ng karahasan at digmaan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Hipuin nawa ng pag-ibig ni Jesus ang bawat magkasintahang naghahanda para sa kanilang kasal. Sa parehong pag-ibig din nawa sila
makasumpong sa kanilang buhay, asawa. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Dumami nawa ang mga tunay at tapat na saksi ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Mga Kristiyanong pamilya, pari, mga relihiyoso't relihiyosa, mga binata't dalaga at mga balo. Si Kristo nawa ang kanilang maging tanggulan at kalakasan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tanggapin nawa ng mahabaging Diyos ang mga kapatid nating yumao na umasa at nanalig sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panibaguhin mo ang aming mga puso at kalooban upang matularan naming lagi ang pag-ibig ni Kristong anak mo at aming Panginoon na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kalobat naming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukot tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan, ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 Hosana sa kalitasan. Pinagpalang na pariwito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa kalitasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay ay laging sumainyo. At sumayo rin. Nang merong ngiti sa ating mga labi, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Tayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kaming pasulong na makakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makanta nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain at pag-ingatan kayo lagi ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na Eucharistia, umayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.